Hi Pisces! Welcome po sa ating channel. Gamitin ang reading na ito bilang gabayan lamang. Kung naka-resonate kayo, comment down. Kung hindi kayo naka-resonate, ibigay niyo po sa iba kasi general reading po ito. This is for you, Pisces. Para po ito sa iyo, Pisces. Maraming salamat po sa inyong patuloy na suporta at maraming salamat din po sa mga hindi nag-skip ng ads. Sa mga hindi pa nag-subscribe, subscribe na po kayo at click bell notification. Para malaman nyo na may bago tayong video. Para sa mga gustong magpa-reading, comment po kayo ng personal reading. Again, comment kayo ng personal reading and check my reply sa comment section. Okay. Pisces, nakikita ko dito na hirapan ka or may guilt, may sacrifice or nabibigatan, nahihirapan ka, nalilito sa lalo na sa paggawa ng desisyon. Pwedeng sa isang bagay, sa isang sitwasyon, pero most likely sa desisyon po ito. Pwedeng sa isang tao na nabibigatan ka. At nakikita ko dito na pwedeng nag-observe ka ngayon. May observation kasi ako nakikita dito. Or di kaya'y energy to na isang tao na nag-spy sa'yo. At nakikita ko dito na may mahilig magmanipula na may gustong kunin sa'yo. So usually, ang makikita ko sa comment section, ano yung gusto niyang kunin, Miss Jav? Tanong niyo po sa inyong intuition kung gusto niyong malaman. Para siguradong sigurado po. Okay, most likely, pwedeng agawin niyo yung boyfriend mo, girlfriend mo. Pwede din na yung bagay na importante sa'yo or ideas mo. So, you have to ask your intuition para siguradong sigurado. Okay. May inyong beginning ako nakikita dito. Bagong simula sa connection, sa relasyon, sa trabaho, sa mga ginagawa, sa proyekto. Basta bagong simula. Nakita ko rin dito na hired kayo na-hired kayo kahit walang experience. May nakita rin akong concern sa isang tao na immature. Nakita ko rin dito na may humihingi ng atensyon sa iyo, pwedeng inner child mo or literal na bata. Energy po ni Pisces. Okay, kunin ko na to. Kung may narinig kayo or may nakita kayong repeating message, meaning to say, pinupush ng cards nyo yan. Like for example, nanood kayo sa isang video reading natin at dito rin sa video po na may naulit na mensahe. Yan po yung pinupush ng cards nyo na kailangan yung bigyan ng atensyon, solusyon, at aksyon kung maaari po. So ano yung energy ni Pisces?
So may nakita ko ditong repeating message. Oo. This is an angel number 99. This often signifies spiritual growth, new beginnings, and completion of cycle. Yes. This is also divine love and leadership potential and yung importance of self-love. So may spiritual awakening and growth. This is ending with new beginning. May strong connection dito with soulmates or may potential na may magaganap na makilala mo na yung taong for marriage. Okay? May self-love din dito. Yung na-realize mo yung importance of self-love bago pumasok sa relasyon. So, pwede din leadership potential po ito. It can signify wisdom, intelligence. Oo. Tapos, you're divinely guided. It's a reminder that your angels are with you, guiding you towards your true path. Ginaguide ka patungo sa right path. At may reminder din dito, you have to release all the old emotions, yung dala-dala mo. Oo. You have to release old emotions at yung paulit-ulit na lang na nangyari na hindi na yung that no longer serves you. Okay? Para you have to let go of this para may space for making new opportunities and growth. Okay? So mag-focus kayo sa new opportunities, growth. Oo, you have to let go sa mga pwedeng baggages. Okay? Old patterns, which is lumabas dito sa inyong oracle cards, yung nabibigatan. You have to release it. So, marami akong nakikita ka dito. So, yan. Embrace change. Okay? Embrace change. Yan yung sabi. Maraming mensahe ha sa angels number 99. Urging you to embrace change. Magtiwala din sa inyong intuition. Move forward kayo. With confidence and love yourself more. Okay? Nagkaroon kasi ng dito, overthinking. Alam nyo naman na overthinking is hindi na yan nakakabuti sa'yo. Para ka nagtrabaho niyan for whole day. So, stop overthinking. Bigyan nyo na solusyon. Kung hindi pa kaya, then change the channel. Magkaroon ng what I meant is time for reflection, mindfulness cues. Yan, makatulong yan sa pag-stop ng overthinking. Nakita ko dito, hindi ang ilan sa inyo, hindi maayos yung tulog, balisa, natatakot, naghinala, dumadalas ang pagkakaroon ng masamang panaginip. So, stress ka dito. Kailangan po na labanan kailangan mo itong labanan sa pamagitan ng pag-unawa, pagtanggap sa isang sitwasyon. Kung gusto mo, kailangan mo may kausap, di ba? O kausapin mo yung genuine na tao sa'yo para ma-release mo na ito. Kung may trust issue kayo, then make a journal or diary. Pero the best way is to pray. I-pray mo kay God. Hingi ka ng divine assistance. Isuko mo lahat yung worries mo. Sabihin mo na, God, nag-overthink po ako. Na sana'y ma-overcome ko itong nararamdaman ko, na fear ba ito, overthinking ba ito, hesitation ba ito. Isuko mo lahat yung worries mo. Kung tungkol to sa tao, then i-pray mo din. Okay? So you have to be honest. Kasi kahit hindi mo yan sasabihin kay God, alam na alam niya yan eh. So you have to honest connection. Okay? Okay, so this card tells you to make change. Yan yung sabi ng card dito ha, 99 angel number. Which is sinabi din dito sa inyong card dito na may change, Pisces. Kasi itong pangyayaring ito pansamantala lamang at lilipas din po ito. Kasi may nakita ko malapit mang nang matapos, nearing completion. So, some of you nakaranas ng conflict
So, communication is the key. Maaari maggawa kayo ng schedule para mag-usap kayo ng mahinahon. Kung, let's say, stress kayo, tapos out of control na, you have to calm down. Balansehin nyo yung emotion nyo. Yung mga solusyon na sinabi kanina, yung pag-stop ng overthinking, di ba? Sinabi ko kanina. Kasi alam niyo na alam natin na hindi nakakabuti yung worries, yung overthinking, anxieties, hindi natin minsan yan makontrol di ba? So you have to seek help. Okay? You have to seek help, professional man, or kung gusto mo lang may kausap, then pili ka ng isang tao na very genuine. But the best way to do is to pray. Yan din yung ginagawa ko. Basta hindi ko na makontrol, lalo na yung anxiety, nako, ipipray ko. I-pray ko kay God. So, yun, hingi kayo ng divine assistance. Okay? And, after nito, ito yung naghihintay sa inyo kasi nearing completion It might be matatapos mo yung ginagawa mo dyan. Like for example, project to na nagbigay ng sakit ng ulo sa inyo. Oo, or kasamahan mo dyan. So, malapit mo nang matatapos mo to, yung mga ginagawa mo, matatapos mo rin yung mga bigat ng nararamdaman, mawawala na yan, ma-overcome mo na yan, basta may acceptance po. And, actually, nakikita ko dito gusto nyo man ng tamang pahinga. So, after nito, nearing completion oo, makukumpleto na yan. Malapit na. Okay? So, magkakaroon po ng success and enjoyment. After nito, magpahinga ka. Magkakaroon siya ng isolation. Like, me time, gusto mo magpahinga na yung alone time, me time nga. Yung mapag-isip, para makapag-isip, makapagpahinga, makapagpagaling. Tapos after nito, magkakaroon po siya ng success and enjoyment. So, solitude pa rin nakikita ko dito Dalawang card mismo nagsabi dito. Actually, putting space, it's a sign of respect para sa inyong sarili. Kung connection mo to sa isang tao, naput ka na space kasi respeto to sa iyo, sa kanya, sa inyong connection. This is a time of enjoyment and you're feeling safe. Actually, may nakita kong pera dito. Pisces, naging wais ka sa pag-handle ng iyong finances. Hindi ka rin madamot at the same time. Masaya ka makatulong sa kapwa mo. May plano kayong magbakasyon. Ito yung nakikita ko sa dalawang card mo na matatapos ko rin to, magbabakasyon talaga ako. Pero then, hindi kailangan magbiyahe na andyan lang kayo sa bahay. Nagpahinga nga. Yan yung gusto nyo Magpapahinga ako, mag-rest day talaga ako. Sa rest day ko, 9 hours talaga yung tulog ko. Or 8 hours talaga yung tulog ko. So, nagplano kayo ng bakasyon na para bigyan yung sarili, at yun bigyan ng oras sa inyong sarili. Deserve mo itong pahinga na ito. Kasi naging masipag ka sa araw-araw. Actually, sinabi ng card dito, this is your lucky day. Kasi nakita ko dito, lahat ng tinanim mo nagbo-bloom. May nakita nga akong promotion dito, pwedeng literal, pwede din pagtaas ng kita, sweldo, or marami kang mga orders dyan. Okay, so may nakita rin ako nag-decorate ng bahay, nag-renovate ng bahay, nagbakasyon. You are focused now on what brings you the most peace. So, pinili mo yung peace of mind. Ang ilan sa inyo dito, you love yourself more. Nagkaroon kayo ng time, me time. So, taking a break, take a break what I meant is take a break para pagbalik mo, recharge ng energy mo. Yun. Work and wait, you'll still be abundant after a well-deserved vacation. Ramdam ko yung pagod mo. Tama yung tulog ko parang pagod talaga ako ngayon. Bigla akong napagod. So, pahinga din, Pisces.
Eh, sabi din sa akin, no, may nagsabi sa akin na habang nagtatrabaho ka dyan na hindi maayos ang tulog mo, balisa ka, ah, kaya deserve mo talaga tong bakasyon na ito. Kasi natapos na eh, may natapos ka na, may na-achieve ka na. Okay, wow. Prosperity is yours. Claim niyo po. Prosperity is flowing. Have faith that you will receive it in the perfect form, in the perfect time. So, claim this prosperity, ha? Oo. So, ito yung sinabi dito na may success, lalo na sa kaperahan. Kasi, resulta to sa inyong sipag at syaga. At may sinabi dito the harvest time, right? Promotion din. Prosperity yan. Nagbunga na. Sorry po, kailangan ko mag-burp. Nagbunga na. So, claim nyo po. Claim this prosperity. Claim this harvest. Ang ganda. Claim this vacation also. Career and money ni Pisces. Okay, ang ganda nito. Pisces. Kasi nakita ko dito na pag-aalaga sa inyong ipon, pagkakaroon ng disiplina sa inyong ipon, marunong kayo mag-handle ng pera. Kasi you're building stability and conserving resources. May nakita nga ako ditong magpagawa ng bahay. Magpapagawa ng bahay. Posibleng may regalo or alok or pamanang parating. Nakikita ko yung hard work mo dito, binavalue mo ang pera at hindi ka madamot at the same time. Ang ilan sa inyo nagtrabaho sa abroad or ang ilan sa inyo na may balak mag-abroad. So, if you are very conservative sa money mo at investment mo, gusto mong hindi siya masayang yung kita or sweldo mo, talagang nagsisave kayo. Marunong kayo mag-handle ng money. And andito po yung conservative ka sa money at investment mo. Gusto mo magkaroon ng financial security. Kaya mas focus kayo sa inyong trabaho po, sa inyong mga ginagawa. You're saving money for your future or may specific goal ka. Like for example, di ba may sabi ko sa inyo na magbibuild ka ng structure, pwedeng bahay to or magbibuild ka ng negosyo. Nagtitipid ka na nag-iingat ka talaga sa inyong kaperahan para mabili mo ito or mabigyan mo siya ng kapital, okay? And makabuo kayo ng kapital. Kaya sobrang ingat na ingat mo sa kaperahan mo dito. And at the same time, di ba, maingat kayo sa pera. Pwede din maingat sa trabaho, ha? Sa proyekto, nag-iingat kayo. Okay. So, sa pagiging matipid mo, naging generous ka din at the same time. Oo. So, since giving to others brings more prosperity into your own life. Prosperity. Kaya nga bumabalik yan sa'yo kasi mahilig kang magbigay. So, alam niyo ba, ang advice ng card nyo dito, nang dahil sa pagkakaroon ng pagtitipid or pag-iingat sa naipon, this will lead you to have a financial abundance and personal growth. Yayaman ka niyan. Sabi na yan ng card, ha? So, bigyan din po ng panahon ng iyong sarili. Kumbaga, pamper yourself. Deserve mo ito. Puro pera nakikita ko dito, Pisces. Oo. And, yun. Dalawang card kasi nagsabi dito na you're very generous. You're very generous.
Okay, maraming nakadepend sa'yo, oh. Maraming umaasa sa iyo, or it might be breadwinner kayo, or umaasa sa inyong galing at talino. You have abundant in life. Okay? Suporta sa inyong boss, mentor, or life coach. It will help move your career forward. Excuse me. Tapos, nakikinig ka din sa inyong intuition. Gumagawa ka din ng wise choices. Itong grupo ng taong ito ay very supportive sa iyo. So, you have abundant in life. Oo, so claim nyo po. Pisces, ang ganda. Ang ganda. So, star power. This is fame. This is become an influencer of the company and earn fame, popularity, step into the spotlight. Ito yung sabi ko kanina sa inyo dito na marami nakadepend sa inyong galing, talino, na-recognize ka eh. So, this is fame na nag-clarify siya dito na nakilala ka talaga sa inyong magandang kontribusyon dyan. O like for example, dito tayo sa product ni Pisces kasi effective, magaling, gamit na gamit. Oh, pwede ganun. So, step into the spotlight. Tingnan nyo ha, ang ganda. Okay, so this is about your love life, self-love, partnership, and romance. Oh, ito is anong tawag nito? Pagtatapos ng isang mapait na sinapit. Babangon ka nito, magiging matatag ka, mas maging matatag ka. Basta as long na natanggap mo na mga nangyari, tapos willing ka mag-move forward. Ang ganda, kasi magiging matapang ka, magiging confident ka. Pwede din natapos na yung paulit-ulit na lang nangyari. Pwedeng pinag-usapan yun na, or pwedeng nabigyan mo na ng solusyon. Pwede din pagtatapos ito ng connection sa isang tao. So, papasok na kayo sa new beginning. And, so, accept and learn the past situation. May celebration ako nakikita dito. Oo, may celebration ako nakikita dito. Togetherness. May kasiyahan, bonding. Single ka man, may relasyon sa buhay mag-asawa, pwedeng date, group date, achievement, basta togetherness. Ito yung mga pangyayaring ito na this is stress reliever sa iyo. Let there be closeness between you, but always give each other space. Love never claims, it simply allows and gives. So, give and take, kailangan talaga ng space, diba? That is a sign of respect, yung space. Space ay sarili sa kanya, sa inyong connection. Pagyamanin niyo po yung blessings sa binigay sa inyo, Pisces. See you tomorrow. Maraming salamat po.